Good morning po sa inyong lahat mga idol, mga katropa. Welcome back po ulit para sa ating panibagong video. Ito po ay requested video. Requested video po ng isa nating katropa. Pasensya na po kayo, madumi po yung ating kamay ha. About po sa color coded wiring function daw ng CDI ng LS135, no, Kawasaki Roser 135. Yan. Kasi medyo nalilito daw siya kasi napakaraming wires. Saan naman daw papunta yung mga wire ng LS135 na to na kanyang CDI. So isa-isahin natin yan sa video na ito. Alright, so hindi ko na patagalin, umpisa na natin yung video. So yung mga idol, umpisahan po natin dito sa part na ito, sa box na ito na kulay red, no? Sa part ng ating CDI na kulay red, no? Kaya nang sabi ko, pasensya na po sa kamay natin, medyo madumi. Pero sana masundan nyo yung ginagawa natin dito sa ating video. So umpisahan natin dito sa kulay orange mga idol. Saan nga ba papunta po yung kulay orange, no? At ano po yung tawag sa kulay orange na yan? So yung kulay orange na ito mga idol, na mayroon po siyang guhit na black, yan po ay auto choke mga idol. Pupunta po siya dito. Yan, inuulit ko, pasensya na po sa ating kamay, medyo madumi. Ayan. Ayan o, nakikita nyo, orange po yan mga idol, medyo kupas lang pero orange po yung isang yan. Papunta po siya dito sa ating tinatawag na auto choke. Yan po, orange po yan mga idol. Ayan. Okay? So, dito po yan, yung orange na to, auto choke, papunta po sa ating karburador. Dito. Okay? So, okay na tayo dito sa isa mga idol. Next tayo dito sa black na may guhit na white. Ayan, nagpi-feed out. Sorry. Ayan, so sana nakikita nyo ito. Itong part na to, black siya na may guhit na white. Saan papunta po yan? Papunta po yan sa tinatawag nating temperature sensor mga idol. Ito po yun, oh. Ito yun. Ayan. Black yan na may guhit na white. Sana nakikita. Yun. Sensya na sa kamay natin mga idol, madumi. Sorry, may ginawa tayo eh. Yun. So auto choke, temperature sensor mga idol, yung black na may guhit na white. Tapos yung orange na may guhit na red ay black. Ayan oh, may guhit siya eh. Ayan. Yan po ay auto choke. Alright? Temperature sensor, yung black, tapos ito orange, auto choke. Okay? So dito naman po tayo sa isa kasi apat po sila dito sa isang CDI, sa isang group na ito. No, meron po ditong black na may guhit na yellow. So yan po ay ground mga idol. Ground po siya. Ayan. So next tayo dito sa susunod na part. Okay? Okay na tayo dito. Ay ito pa pala. Sorry. Itong isa. Ayan. So ito pa palang isa mga idol, no. Ito po ay kulay gray siya na may guhit na white. Ayan. So saan nga papunta yung gray na may guhit na white? Papunta naman niya si tinatawag nating, sana yun, hilain ko. Ayan. So tinanggal ko na po siya. Ito po yun, oh. Ayan. Medyo malabo na. Ayan. Gray siya na may guhit na white. Ito yun, oh. Yan, itong part na ito, gray na may guhit na white. Yan po yung papunta dito sa ating karburador yan, sa TPS, throttle pipe sensor mga idol. Yan, ito po yun, oh. So, ito po yung mga idol, oh. TPS. Ito po yun. Dito po to naka-insert mga idol, no, sa TPS na to. Okay, dito po yung sa ating karburador. So, okay na tayo dito sa apat na wire na ito mga idol, no, ng ating CDI. So, inuulit ko, papunta po sa ating throttle pipe sensor, yung gray, yung orange, papunta po sa auto choke, yung black po na may white, yan po yung papunta sa ating temperature sensor, at yung black na may yellow, alam naman natin yan, ground po yan mga idol. Alright? So, next up tayo dito sa isang box na ito, no, sa isang group na ito. No, ayan. So, unahin natin itong kulay pink. No, saan nga ba papunta si pink? Si pink ay papunta rin po dito sa tinatawag nating throttle pipe sensor. Ating TPS mga idol. Ayan, oh. Pink yan.
pink yan, naging parang orange na lang. Ayan. Pink yan mga idol kasi kupas na po eh. Yan, so sana nakikita nyo, pink yan. Oop, nagpi-fade out. Okay. Dito po mapunta sa ating throttle pipe sensor yung kulay pink na ito ng ating CDI. Okay? So bali dalawa po yung wire na galing po ng CDI na papasok dito sa ating throttle pipe sensor. Ayan, so ayan, bali, so dalawa po yung wire na papunta po dito sa ating throttle pipe sensor na galing ng ating CDI. Itong kulay pink na ito, ayan, itong pink na ito, galing po ng ating CDI, ito po yun. Tapos yung kulay gray na may guhit na white, ito naman po yun, no? Ayan, gray na may white, ito po yun mga idol. Alright? So, dalawa po yung wire na papunta sa ating throttle pipe sensor at kumpletuhin na natin yung wire na nandito sa ating throttle pipe sensor. Meron po siya sa gitnang black na may guhit na yellow which is ground po. Ayan, kasi may sariling ground din po yung ating throttle pipe sensor. Okay, so balik na po tayo dito sa ating CDI. Next natin dyan sa ating CDI, mayroon po dyang kulay. Ayan. Wait lang. Whoops! Ito po, ito. White siya na may guhit na red. So, saan papunta po yan mga idol? So, papunta naman po yan sa ating tinatawag na pulser. No, papunta sa ating stator coil mga idol. Nasa na yung ating pulser? Yun mga idol, oh. Dito pala. Yan. So ito po yung ating pulser mga idol, no? Ayan. White siya na may guhit na red. Okay? Ito po yung ating pulser. Okay? Positive po yan ng ating pulser. Okay? At nandito po siya sa ating CDI. Ayan. Tapos next naman natin dyan mga idol yung kulay black na may guhit na yellow. So alam sa natin yan, ground po yan mga idol. Black na may yellow, ground po siya. Tapos next natin yung pinakahuling wire na nandito, ito po yung black na may gray siya na may guhit na red. Saan po papunta yung gray na may guhit na red? Papunta po siya ng auto choke mga idol. Ayan o. So, sana nakikita nyo siya. Ayan, gray siya na may guhit na red. Papunta siya dyan sa ating auto choke. Pero pag tumawid po siya sa kabilang wire ng ating auto choke ay nagiging black po siya. Ayan o, iba yung kulay. Same as dito sa kabila. Nag-iiba yung kulay pag tatawid ng auto choke. Ayan, may depende po yan sa karburador o sa kung anong karburador yung, kung replacement pa ba yan o original na kasi magkakaiba na talaga yung wire. Pero pansinin nyo na lang mga idol na yung gray na may red ay papunta sa auto choke tapos yung kulay orange na may guhit na black. May guhit eh, yun o. Black. Alright, so okay na po tayo dito po sa 8 wire na ito ng ating CDI. So next naman natin itong nag-iisang sakit na ito rito. No, yung dalawang wire. Saan nga ba papunta yan? So nabanggit na natin lahat. Itong dalawa naman po ito ay papunta sa ating ignition coil. Ito na po yung maglalabas ng kuryente ng CDI na isusupply niya sa ating ignition coil at ilalabas na ignition coil yung kuryente papunta na sa spark plug. Ayan, so bakit dalawa po yung ating wire dito sa part na ito? Kasi dalawa po yung ating ignition coil ng ating Roser 135. Isa po dito mga idol at isa po dito sa kabila. Ayan, kaya dalawa po yung ignition coil ng ating LS135. So pwede nga ba yan magkapalit? Pwede yan kasi under pa rin yan kasi supply po yan papunta dito sa ating ignition coil. Ayan, so dito po nakapwesto yung black sa kanya. Andito naman yung black na may red. So dumidepende po yan kung saan papunta po yung wire ng iyong ignition coil. Basta itong dalawang to mga idol, ignition coil po yan. Alright. So idagdag ko lang po mga idol para mas klaro lang po sa inyong lahat no? Kasi ito pong gray na may guhit na red, gaya sabi ko kanina, papunta po siya dito sa auto choke. Pero mayroon pa po yung wire na connection na papunta dito sa ating kill switch. Ayan. Okay?
So, pag naghihiwalay po yan mga idol ay hindi po aandar yung ating motor. Ayan, correct me if I am wrong. English yon mga idol, no? Pag nagdidikit po yan, saka lang po aandar yung ating motor. Inuulit ko, pag magkahiwalay po yung wire dito sa part na ito ay hindi aandar ng ating motor. Ano nga ba yung karugtong naman na wire na naandito sa ating kill switch, no? Yung gray na may guhit na red papunta dito sa isang ating kill switch, tapos yung karugtong na wire dyan mga idol ay blue siya na may guhit na dito yun eh. Ayan, ito. Blue siya na may guhit na gray, mga idol. Blue na may guhit na gray, yun po yung isang wire na andito, no? Karugtong po ng ating kill switch. So, bali, gray siya na may guhit na red, tapos blue na may guhit na gray. Sila po yung dapat magdikit para umandar po yung ating motor. Tapos pag magkahiwalay po sila ay hindi po aandar. Alright? So saan naman papunta yung dulo naman no nitong black nitong blue na may guhit na gray? So saan papunta nga po yan? So papunta naman po yan sa tinatawag nating LCM o Light Control Mode. Ba, may daming no? Daming mga mode ni Rouser. Papunta po yan dito. Saan ka na? Ayan, papunta po yan dito. Sa tinatawag nating light control mode. Ito na parang relay na ito. Ayan, so saan po yung gray dyan? Hanapin natin. Ayan o. Yung blue na may guhit na gray. Papunta po siya dito sa ating light control mode. Ayan mga idol, kung magbabattery operated kayo, pwede dyan. So next video na lang natin yung mga idol, alright? Sa habang masyado yung video natin. Okay? So yun, no, review ko lang para mas madali tayo. Umpisa natin dito sa dulo. Itong dalawa, ignition coil natin yan. Tapos yung gray na may red, yan po yung ating dito sa part na ito, gray na may red. Nag-feed out. Yan, gray na may red, yan po yung ating papunta sa ating kill switch at papunta po sa ating auto choke. Tapos yung pink dyan papunta po sa ating TPS, no, throttle pipe sensor. Tapos ground po yung black na may yellow, positive ng pulser naman yung white na may red. Tapos yung yun, kumpleto na. Okay, then next tayo dito sa kabila, black na may yellow, ground, temperature sensor yung black na may white. Tapos yung orange na may guhit na red papunta po sa ating auto choke. Tapos itong gray na may guhit na white papunta po sa ating TPS. Yun. So yun po yung mga wire at wiring function ng ating LS135 na CDI mga idol. So sana sa video na ginawa natin na may nakuha kayong tips at kalaman sa video na ito. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye bye!